Narito na ang PTV Balita Ngayon. Patuloy pa rin ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng cash assistance para sa mga tricycle driver na apektado ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Binisita mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang payout site sa Barangay Milagrosa sa Quezon City kung saan sinilip ng kalihim ang pag-usad ng pamamahagi ng tulong sa mga tsuper. Ayon sa kalihim, nauna lang sa benepisyaryo ang mga tricycle driver dahil sila ay kabilang sa pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Kasunod dito, siniguro ng kagawaran na isusunod na rin sa mga susunod na linggo ang pamamahagi ng tulong sa iba pang PUV drivers gaya ng jeepney, taxi, TNVS at delivery service. Target din ng DSWD na makompleto ang distribusyon ng ayuda sa Metro Manila bago ang Semana Santa at palalawakin pa ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Namahagi rin ng tulong ang Philippine Coast Guard sa 20 mangingisda sa Zambales. Namigay ng family food packs ang PCG sa pamamagitan ng BRP Cabra habang nagsasagawa ng regular maritime patrol sa karagatan. Layon itong bawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa kabuhayan ng mga mangingisda. Bahagi rin ng nasabing hakbang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mangingisda at iba pang maritime stakeholders sa bansa. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita mula kay Trisha Aragon ng PTV Cotabato. Assalamualaikum, mapiyay kapipita rakani. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Umabot sa 5,000 sako mga bigas ang naipamahagi sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte sa ilalim ng programang Hadia Rice Distribution Program. Pinangunahan nito ni Governor Dato Tocao Mastura, kaagapay ang SUNA Initiative na may layuning matulungan ang libu-libong pamilya na magkaroon ng sapat na pagkain sa kanilang hapag. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, nasa 5,000 kabahayan ang direktibang nakinabang sa nasabing pamamahagi, lalo na ngayong papalapit na ang pagtatapos ng banal na buwan na Ramadan. Ipinahayag din ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang kanilang mga programang pantulong upang mas marami pang pamilya ang maabot sa mga susunod na araw. Samantala sa iba pang balita, ngayong araw iginugunita ang 58 anibersaryo ng Jabida Massacre. Naganap noong March 18, 1968 sa Corregidor Island ang trahedya kung saan pinatay ang mga Moro military recruits na bahagi ng lihim na misyon na Operation Merdeka. Lumutang ang katotohanan matapos magpatotoo ang nag-iisang nakaligtas na si Jibin Arula na naging dahilan para sumiklab ang mga protesta at panawagan para sa sariling pagpapasya ng mga Moro. Kaugnay nito sa pagdiriwang ng Bangsamoro History Month ngayong taon na may temang Reclaiming Our Story, Preserving Our Identity, and Restoring Our Dignity, muling binigyang halaga ang pag-aalala ng mga nasawi at pinagmulan ng pakikibaka ng mga Bangsamoro. Isang paalala na ang kasaysayan ay hindi dapat malimutan kundi patuloy na pagkuhanan ng aral at lakas para sa hinaharap. At yan ang balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.